Mula ngayon, ako na ang mamumuno sa simbahan ninyo. Ako si Pastor Juena. Galing ako sa lungsod ng Maynila. Sana'y magkaisa tayong lahat at magkaunawaan sa salita ng Diyos. Bukas palagi ang simbahan para sa mga may mabubuting kalooban. Yumao ang dating pastora na namumuno sa simbahan. Kaya agad siyang pinalitan ng isang bagong pastora, si Pastora Wena. Isa siyang babaeng mababa ang tingin sa mga mahihirap. Marahil dahil nasanay siya sa mga taong may kaya at sa mga simbahan na may air conditioner at magagarang sasakyan sa labas. Wala naman siyang magawa kung saan siya madidestino dahil bahagi iyon ng sinumpaan nilang tungkulin na kahit saan sila ipadala, tungkulin nilang ipalaganap ang salita ng Diyos. Pastora, kami po ang mga kabataang umaawit dito sa simbahan. Masaya po kaming nandito ka. Ganun ba? Ang dami nyo palang kailangan disiplinahin. Ang liliit nyo pa. Siguradong hindi nyo ginagawang katatawanan ng awit para sa Diyos. Hindi po, Pastora. Naturuan po kami ng dating pastora dito. Wala po kayong magiging problema sa amin. Wala namang misa sa araw na ito. Baka naman pwede kayong maglinis ng simbahan. Ayokong may naghaharutan o nagsisigawan. At wala din sanang magnanakaw. Irespeto ninyo ang tahanan ng Diyos maliwanag. Wala pong problema sa paglilinis, Pastora. Matagal na po namin ginagawa yun dito. Pinapatanong din po ng mga magulang naming kabataan ng simbahan kung ano po ang gusto ninyong prutas. Ihahatid daw po namin sa inyo. Kahit ano, basta masarap. At gusto ko rin ang manok. Marami akong nakitang nag-aalaga niyan dito. Baka naman pwede bigyan niyo ako. Sige po, gagawan po namin ng paraan ng gusto ninyo. Una na po kami. Parating na rin po si Mang Jojo, ang kanang kamay ng simbahan. Umalis na si Waldo, kasama ang mga kabataang palaging masiglang umaawit sa simbahan. Ilang sandali lang ang lumipas nang dumating si Mang Jojo, na masigla ring binati si Pastora. Magandang araw, Pastora Wena. Nakausap mo na pala ang mga kabataan. Kamusta naman? Hindi ba sila naging pasaway sa'yo? Hindi naman. Pero ewan ka. Hindi ko talaga tipo ang mga kabataan. Nasanay akong magturo ng salita ng Diyos sa mga matatanda at sa mga nasa hustong gulang na. Pero sisikapin kong gumaan ang loob ko sa mga bata na nasa nayo na ito. Nako, Pastora, parehas pala tayo. Hindi ko rin gusto ang mga kabataan, lalo na rito sa nayo na ito. Parang hindi kasi sila seryoso sa pananampalataya. At isa pa, ang daming kababalaghan dito. Yung batang kulot, matangkad at maitim. Kung nagpakilala sa'yo si Waldo, siya yun. Pinaniniwalaan dito na anak daw siya ng mangkukulam. Ay, Diyos mia! Ilang oras pa lang ako sa nayo na ito. May ganito na agad akong naririnig. Hindi tatanggapin sa tahanan ng Diyos ang mga nakikipagsundo sa kadiliman. Hindi naman po kasi pwedeng palayasin ang mga kabataan sa simbahan, Pastora. Sa hirap ng buhay dito, itong simbahan na rin ang nagiging paaralan nila. Kaya kailangan mo ng napakaraming pasensya. Sisikapin ko, Jojo, para hindi ako agad sumunod sa iyapak ng naunang pastor dito. Tungkol nga po pala kay Pastor Harold. Hindi pa siya ganoon katanda ng mamatay. Palaisipan nga kung bakit. Pinaniniwalaan ng mga tao dito na nandito pa rin sa simbahan ng kaluluwa niya. Dahil ayaw pa rin niyang mamatay. Mahal na mahal kasi niya ang mga taga-nayon, lalo na ang mga kabataan dito. Marami rin siyang natulungan ng mga taong biktima ng kadiliman. Kaya mo ba yon, Pastora? Hindi ako magpapakabayani para sa nayon na ito. Hindi ako mag-aaksaya ng oras para makihalubilo sa kanila. Sa misa lang nila ako makakausap. Pagkatapos noon, tapos na. Wala akong mapapala dito. Prutas, karne, wala yan kumpara sa dati kong simbahan. Kaya para saan pa? Sa bagay, Pastora, gawin na lang natin ang obligasyon natin. Kagaya ko, ako ang nangangalaga ng mga Biblia at ari-arian ng simbahan. Pati na rin ang mga donasyon. Marami ding nagbibigay dito,
lalo na yung mga naaawa sa mga taga-nayon. Donasyon, marami. Idaan mo lahat yan sa akin bago ka gumawa ng kahit anong desisyon. Ano bang ginagawa mo sa mga donasyon dito? Pinambabahid po sa kuryente ng simbahan, Pastora. Dahil bawal mawala ng ilaw dito. Bukod doon, dito rin kasi nakatira ang mga pastor o pastora na kagaya ninyo. Maraming masasamang nilalang ang may intensyon na sirain ang simbahan o gumawa ng mga ritual. Hindi ko po talaga maipaliwanag. Pero totoo yun. At tuwing linggo, araw ng simba, binibili rin namin ng pagkain ng mga nagsisimba. Ligtas kaya ako dito. Sa bagay, protektado ako ng Panginoon. Tahanan niya ito at walang sino mang may masamang loob na makakapasok dito. Naglibot si Pastor Rowena sa hindi naman kalakihang simbahan. Simple lang ang lahat. Ngunit maganda at maaliwalas ang loob. Buhay na buhay ang simbahan, tanda ng kaseryosohan at pananampalataya ng mga taong naroroon. Masigla rin ang bawat isa sa kani-kanilang gawain. Ngunit wala siyang pakialam. Ang tanging nais niya ay makita agad ang malaking silid na nagsisilbing tirahan niya. Pagpasok niya roon, simple rin ang ayos ngunit komportable. Gayunpaman, may kulang. Wala itong mga gamit sa pagluluto, mga sangkap, at iba pang pangangailangan niya. Wala rin naman siyang pera para bumili. Kaya agad niyang naisip ang pinakamadaling paraan, ang manghingi sa mga taga-nayon. Hindi siya makapaniwala dahil lahat ng hilingin niya ay agad nilang ginagawa ng paraan at naibibigay pa sa kanya ng ganoong kadali. Dahil dito, lalong lumaki ang ulo ni Pastor Rowena at tuluyan ng bumaba ang tingin niya sa mga taga-nayon. Unang misa ni Pastor Rowena sa nayon. Unang linggo niya upang mangaral ng salita ng Diyos. Nasa harap siya ng maliit na entablado. Marahang binubuklat ang Biblia. Ngunit, habang nagsisimula, pasimple niyang sinusulyapan ang mga nakaupo at ang mga patuloy pang pumapasok sa simbahan. Karamihan sa kanila ay walang maayos na suot. Ang ilan ay may putik sa paa at may mga nanay na may kargang sanggol. Marami rin ang may dalang kung ano-anong gamit na hindi kaaya-aya sa kanyang paningin. Lahat ng iyon ay tila napakapangit sa kanyang mga mata. Mga bagay na hindi niya kailanman nakita sa mga marangyang simbahan na kanyang nakasanayan. Sila lang ata ni Man Jojo ang mukhang presentable sa buong simbahan. Gayunman, ginawa pa rin ni Pastor Rowena ang kanyang tungkulin. Ngunit, hindi niya naitago ang init ng ulo sa buong misa. Si Waldo naman ay laging napag-iiwan pagkatapos ng misa dahil nais niyang magdasal pa ng mas mataimtim. Kaya nang tuluyan ng makaalis ang mga tao, umupo siya sa gitna ng simbahan at yumuko, dahilan para mapansin siya ni Pastor Rowena. Tapos na ang misa. Kung may dalang panalangin ka pala, sana'y isinabahin mo na kanina. Pastora, hindi po ako nakatutok sa pagdarasal kanina dahil umaawit po ako. Mas gusto ko rin pong mag-isa at magdasal ng mas mataimtim dito sa simbahan para malinaw ang pakikipag-usap ko sa Panginoon. Madasalin ka pala, bata. Tama iyan. Umatan ba ang mga magulang mo kanina? Ako lang po ang nagmisa at ang tatay ko, isa po siya sa mga magsasaka kanina. Ang nanay mo, nasaan? Hindi po lumalabas ang nanay ko. Medyo mahiyain po siya. Pero sa bahay, nakikita ko naman po siyang nagdarasal sa altar. Baka kasi iba ang sinasamba ng nanay mo, Waldo. Huwag na huwag mo siyang tutularan, ha? Ano pong ibig ninyong sabihin? Nakarating na po ba sa inyo ang usap-usapan tungkol sa nanay ko? Hindi po totoo yun, Pastora. Ano bang usap-usapan iyon? Sinasabing mangkukulam daw po siya, pero hindi po yun totoo. Sobrang bait po ng nanay ko. Ayaw niya pong lumabas at makihulubilo dahil lumaki po siya sa pang-aabuso. Hindi po siya komportable sa ibang tao. Wala naman po siyang kinulam sa nayon kahit isa. Kapag nalaman kong totoo ang kwento tungkol sa nanay mo, Waldo, alam mo kung ano ang kayang gawin ng mga sugo ng Panginoon. Paparusahan ko ang kaluluwa ng nanay mo.
Handa po akong patunayan yun sa inyo kung kinakailangan po. Wala po talaga. Kaya po bumabawi po ako rito sa simbahan. Wala pong anak ng masama ang nagsisimba. Lahat po ng ginagawa ko para po sa simbahan. Napangiti lang si Pastora. Kahit sa totoo lang ay wala naman siyang interes sa mga sinabi ni Waldo. Ang nasa isip lang niya ay kung paano niya masisilip ang laman ng mga donasyon. Ngunit nagulat siya nang matapos magdasal ang bata. Bigla itong nahiga sa mga upuan. Wari inaantok. Agad niya itong pinigilan. Hoy! Bakit dyan ka matutulog? Umuwi ka na. Pwede naman pong matulog sa simbahan, di ba? Hindi po kasi ako makaidlip sa bahay. Mainit at wala kaming kisame. Wala naman pong nagbabawal na mahiga dito. Bukas po ito para sa lahat, hindi ba po? Sige, umidlip ka na dyan. Pero mamaya, bigyan mo ulit ako ng manok. Sabihin mo rin sa mga kaibigan mo na pumunta dito. Ipaglaban ninyo ako. Kailangan ko ng mahabang oras para magnilay-nilay at pag-aralan ng Biblia. Sige po. Gagawin ko po ng paraan, Pastora. At kung maaari, sabihin mo rin sa mga kanayan mo na kapag pupunta sila sa simbahan, magdala sila ng alay para naman magkaroon ng biyaya ang nayo na ito. Wala man lang ata sa inyo ang may konkretong bahay. Ganun po ba? Sige po, makikipag-usap po ako sa mga taga rito. Ganun nga ang ginawa ni Waldo. Bilang pastora, si Wena ay madaling napalapit sa mga taga-nayon. Wala silang naging reklamo at masaya silang magbigay ng kahit ano, basta't hindi labag sa kanilang kalooban. Laking tuwa ni Pastora Wena dahil sa kabaitan ng mga tao. Kaya lalo pang lumaki ang kanyang ulo. Ang mga bata ng simbahan ay ginawa niyang mga alila. Halos araw-araw silang naroroon. Hindi upang maglingkod sa simbahan, kundi upang manilbihan kay Pastora mismo. Tagasibak ng kahoy, tagaluto, tagalaba, tagalinis ng halos lahat ng gawain ay ipinapagawa niya sa kanila. Wala man lang nagrereklamo dahil ni minsan ay hindi nila naisip na inaabuso na pala sila. Napansin ng nanay ni Waldo na palaging pagod na pagod ang anak niya tuwing umuuwi. Gayong simbahan lang naman ang paalam nito. Dumadalas din ang paghingi ni Waldo ng mga alaga nilang manok na ang sabi para daw sa simbahan. Akala ng kanyang ina ay lagi silang nakakakain doon. Ngunit sa tuwing umuuwi si Waldo, gutom pa rin ito. Dahil dito, nagsimulang magtaka ng labis ang kanyang nanay. Ano nga bang ginagawa sa anak niya sa simbahan? Kaya agad niyang kinausap ang kanyang anak upang malinawan sa mga nangyayari. Naupo sila sa may harapan ng kanilang bahay. Habang si Waldo ay tahimik lang. Halatang pagod. Nangingiti-ngiti pa rin to paminsan-minsan. Pero baka sa mukha niya ang labis na pagod at gutom. Nay, ayos lang po ako. Alam niyo naman po kung gaano ko kumahal ang simbahan. Lahat naman po ng ginagawa namin ay para doon. Ano bang ginagawa niyo sa simbahan, anak? Bakit ganyan ang nangyayari sa'yo? Palagi kang pagod. Gutom ka pa. Saan ba napupunta ang mga alaga nating manok? Para po kay Pastora. Para magkaroon siya ng lakas sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos na itinuturo niya sa amin tuwing araw ng samba. Babae po kasi si Pastora. Kaya maganda rin po na may tumutulong palagi sa kanya. Ang lalaki ng mga alaga natin. Kay Pastora lang ba napupunta lahat yon? Hindi ba kayo binibigyan kahit konti? Hindi po. Pinagluluto lang po siya ng iba kong mga kasama. Pagkatapos naming maglinis at manilbihan sa simbahan, umuwi na po kami. Araw-araw na ata yan, anak. Dati tuwing linggo lang kayo, di ba? Bakit ngayon araw-araw na? Ano bang paninilbihan ang kailangan ng simbahan mula sa inyo? Kapalit po ng pagtulog at pagtambay namin sa simbahan, kailangan po naming ipaglabas si Pastora. Dalhan siya ng mga pagkain, ipagluto at linisin ang tinutuluyan niya, habang siya naman po ay abala sa pagbabasa ng Biblia o kung minsan natutulog lang po. At paano naman ang mga obligasyon mo dito sa bahay, anak? Paano naman ako na mag-isa lang tuwing umaga?
Pwede ba anak na limitahan mo muna ang pagpunta mo sa simbahan? Maiintindihan naman ng Panginoon yon. At yung mga manok natin, pabayaan mo muna dito. Mas kakailanganin natin yan kapag dumating ang taggutom. Sige po, Nay. Pasensya na po ulit. Sobrang sama ng loob ni Evelyn sa mga nalaman niya. Sobrang abusado naman pala ang bagong pastora. Siya nga, hindi niya kayang pagurin o gutumin ang sariling anak. Pero sa simbahan na itinuturing na tahanan ng Panginoon, ginagawa nitong parang mga alipin si Waldo at ang iba pang kabataang tapat sa pananampalataya. Dahil dito, dinagdagan ni Evelyn ang mga obligasyon ni Waldo sa bahay. Pinapasama pa niya ito madalas sa tatay nito sa bukid para mawala ng oras na makapunta sa simbahan, maliban na lang kung araw ng linggo. Ngunit makalipas lamang ang ilang araw, dumating ang ilan sa mga kabataan mula sa simbahan upang sunduin si Waldo. Ayon sa kanila, pinapahanap daw siya ni Pastor Rowena. Uy Waldo, ilang araw ka nang hindi nagpapakita sa simbahan. Hinahanap ka na ni Pastor Rowena. Galit na daw siya kasi hindi ka raw nagpaparamdam. Sabi pa niya, kapag hindi ka pa daw nagpunta, baka hindi ka niya payagang magsimba. Marami pa kasi akong ginagawa sa bahay, Kiko. Pakisama na lang kay Pastora. Magsisimba pa rin naman ako sa linggo eh. Kaya lang, ang dami talagang obligasyon dito sa bahay sa ngayon. Hindi mo na rin daw siya dinadala ng manok kaya lalo siyang nagagalit. Wala na raw siyang ulam. Wala ka na rin daw donasyon sa simbahan. Sabi pa niya, paparusahan ka raw ng Panginoon kapag patuloy kang ganyan. Lagot ko, Waldo. Naku, ayaw na rin kasi ni nanay na ipakuha yung mga manok. Sabi niya, kailangan daw muna namin dito sa bahay. Pupunta na lang ako kapag wala na akong ginagawa dito. Alam mo ba, Waldo, namamalo na si Pastora ngayon, lalo na kapag hindi maayos yung pagkakagawa ng mga utos niya. Kaya nga kami, todo sipag ni. Kasi baka pagalitan o mapalo pa kami. Sabi niya kapag hindi daw kami sumunod, paparusahan daw kami ng Panginoon. Naku, ayoko mapalo ni Pastor Rowena. Kiko, natatakot ako. Di pumunta ka na lang bukas. Bumawi ka. Magdala ka ng manok para gumaan ulit ang loob niya sa'yo. Sigurado ako, kapag ginawa mo yun, hindi ka na niya mapapagalitan. Sige, bukas pupunta na ako. Kinabukasan nga, maagang nagising si Waldo at tahimik na naghanda. Kahit ayaw ng kanyang ina, kinuha pa rin niya ang isa sa mga manok sa likod ng bahay, ang pinakamalusog pa. Dahan-dahan niyang niligay iyon sa sako. Saka nagpaalam kay Nanay Evelyn na pupunta lang saglit sa kaibigan. Habang naglalakad papunta sa simbahan, bumigat ang pakiramdam niya. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero tila may kung anong kaba sa dibdib niya. Pagdating niya roon, tahimik ang paligid, wala halos tao. Pero naroroon si Pastor Rowena sa gimbal, nakaupo sa harap ng altar, nakataas ang baba, at parang kanina pa siya naghihintay. Andyan ka na pala, Waldo. Akala ko nakalimutan mo na ang simbahan pati ako. Hindi po, Pastora. Pasensya na po. Madami lang po kaming ginagawa sa bahay. Ito nga po, may dala po akong manok para sa inyo. Manok? Aba, bakit isa lang? Ang damot naman yata ng nanay mo. Hindi mo ba naiintindihan? Lahat ng meron ka ay galing din sa Diyos. Dapat marunong kang magbalik ng biyaya sa Kanya. Opo, pero sabi po kasi ni nanay, wala na po kaming maiiwan kapag... Kapag ano ha? Kapag nagbigay ka sa simbahan. Ang mga tulad mo, kaya hindi pinagpapala kasi mararamot kayo. Gusto mong tulungan ka ng Diyos, hindi ba? Pero hindi mo kayang magbigay para sa Kanya. Pasensya na po, Pastora. Ito lang po talaga ang kaya ko sa ngayon. Alam mo ba, Waldo, kung anong ginagawa sa mga batang matitigas ang ulo? Pinaparusahan. Kaya hubarin mo yung salawal mo at dumapa ka sa upo ang tinutulugan mo. Isipin mo lang na hagupit ito ng Diyos para sa katamaran at
pagtakbo mo sa tungkulin mo sa simbahan. Pastor Rowena, ayoko po. Ayoko pong mapalo. Hindi, Waldo. Pasaway ka. Tatanggapin mo ang parusa o gusto mong hindi ka na makapasok sa simbahan kahit kailan? Mula po bata ako, dito na po ako umaawit. Dito po ako natutong magdasal. Hindi niyo po ako pwedeng pagbawalan magsimba, Pastora. Alam po ng mga taga-nayon na hindi po ako umaalis dito sa simbahan. Pues, kung talagang tapat ka sa Panginoon, gawin mo ang gusto ko. Walang nagawa si Waldo kundi tanggapin ang gusto ng pastora. Naiyak siya habang bawat palo ay dumadampi sa kanyang balat. Mahapdi, masakit, pero tiniis niya. Ngayon lang siya naparusahan ng ganito ng simbahan, na noon ay itinuring niyang banal na tahanan ng Panginoon. Tumigil lang ang pastora nang mapagod ito. Habang si Waldo ay halos hindi na makahinga sa sakit at takot. Dahan-dahan niyang sinuot muli ang kanyang salwal. Nanginginig at namumugto ang mga mata. Halos hindi siya makalakad. Ngunit, pinilit niyang tumayo at umalis. Gusto pa sana niyang magpahinga sa gilid ng simbahan. Pero galit na galit ang pastora. At pilit siyang pinapalayas. Iika-ika siyang umuwi. Pinipigilan ng pag-iyak. Ayaw niyang malaman ng kanyang ina ang nangyari dahil alam niyang mag-aalala ito at baka magalit sa simbahan. Kaya pagdating niya sa bahay, dumiretso siya sa loob ng hindi bumabati. Itinago ang muka at agad humiga. Kunwari pagod lang sa paglalaro. Ngunit si Evelyn ay may kutob. Hindi niya ito nilubayan. Alam niyang may masamang nangyari at hindi siya titigil hanggang hindi ito umaamin. Waldo, tumayo ka na dyan. Bakit ka nagtutulog-tulugan? Narinig ko yung mga pagsinghot mo. May sipon ka ba, anak? O umiiyak ka? Magsabi ka nga sa akin. Ni hindi mo man lang ako binati pag uwi mo, ha? Saan ka galing? Akala mo ba hindi ko mapapansin? Nawawala na naman ng isang manok. Nagpunta ka na naman ba sa simbahan, no? Nay, masakit po ang ulo ko. Ayoko po munang makipag-usap. Gusto ko po munang matulog. Pasensya na po. Masakit ang ulo mo? Paanong masakit, ha? Tumayo ka nga riyan at magpaliwanag ka sa akin, Waldo. Ngayon marunong ka na maglihim. Alam mo bang ang paglilihim ay kasinungalingan din? Hindi ba itinuro yan sa inyo sa simbahan? Ngayon, bumangon ka at harapin mo ako. Sagutin mo ang mga tanong ko, anak. Dahil kung hindi, patunay lang yan na wala kang galang sa akin bilang nanay mo. Tinatanggalan mo ako ng karapatang malaman kung anong nangyari sa iyo. Tumayo ka, Waldo. Tayo. Nay, kasi po, sa ilang araw ko pong hindi pagpaparamdam sa simbahan, marami po akong pagkukulang. Hindi na rin po ako nakakapag-alay ng manok. Yun po kasi ang hinihiling sa akin ni Pastora. Sunod-sunod po kasi ang mga ginawa ko dito sa bahay. Kaya hindi na po ako nakakapunta sa simbahan. At hindi nyo rin po ako pinapayagan. Kaya pinalo po ako ni Pastora. Kaysa daw po ang Panginoon ang mismong magparusa sa akin. Sabi niya, mas mabuti na raw yung galing sa kanya kaysa sa Diyos po mismo. Alam naman po natin kung gaano nakakatakot ang galit ng Panginoon. Hindi po ba, Nay? Baka po nagiging masamang bata na po talaga ako. Oo, anak. Matindi magalit ang Panginoon. Pero mas matindi rin ako at hindi ako papayag na sinasaktan ka ng pastora na iyan. Dapat siya ang maging mabuting halimbawa dahil nakatira siya sa tahanan ng Diyos. Bakit na kayo sinasaktan? Sino-sino pa ba ang pinapahirapan niya? Lahat ba kayo? Iniuutos niya bang alipinin ng mga bata dito sa nayon? Aba teka, abuso na yan, anak. Hindi ko matatanggap ang ginawa ng babaeng yon. Hindi ko siya mapapatawad kung mananatili siyang gumagawa ng pagpapahirap at pananakit sa inyo. Halika, pupuntahan natin ang simbahan. Haharapin ko ang babae na iyan.
Hindi yun ang ugali ng isang pastora, anak. At lalong hindi dapat ganyan umasta ang mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Masama siyang tao. Naku Nay, parang awa niyo na po. Huwag na po kayong gumawa ng gulo. Lalo lang po papangit ang tingin ng mga taga-nayon sa inyo. Alam niyo naman po kung gaano nila kayo minamaliit. Kapag nag-iskandalo po kayo sa simbahan, lalo po nila kayong pagbibintangan ng mangkukulam. Ayoko po na may naririnig akong masasama tungkol sa inyo. Nasasaktan po ako, Nay, kapag naririnig kong minamaliit po kayo ng mga tao dito sa nayon natin. Kaya nga po ako palaging nagsisimba para mag-iba po yung tingin nila sa atin. Lalo na po sa inyo, Nay, kasi ayoko na po na kung ano-ano pong sinasabi nila sa inyo ng mga kasinumalingan. Bakit, Waldo? Sa tingin mo, iniintindi ko pa ba ang sinasabi ng mga taga-nayon? Kaya kong mabuhay kahit walang kaibigan. Kahit iwasan pa nila ako. Hindi ko kailanman ikakahiya na nandito lang ako sa bahay. At hindi ko rin ikakahiya na kayo lang ng ama mo ang kausap ko. Ang mahalaga sa akin, anak, ligtas kayo. Kayo lang ang dahilan ng lakas ko, Waldo. Kaya hindi ko kayang palampasin ang ginawa ng pastora na yan. Inaapi ka na. Ginagamit pa ang pangalan ng Diyos para takutin kayo. Wala siyang kwenta. Hindi ako papayag, anak. Hindi ako papayag na may mananakit sa iyo at pagtakpan na lang natin. Lalo na kung inaabuso niya ang mga kabataan sa ngalan ng pananampalataya. Wala siyang kwenta. Ginagamit niya pa ang salita ng Diyos para takutin kayo, para sumunod kayo. Nay, parang awa niyo na po. Huwag po. Huwag niyo na pong gawin yun. Parang awa niyo na po, Nay. Hayaan niyo na lang po. Magiging maayos din po kami ni Pastora. Hindi ko na po siya gagalitin. Pangako po. Hindi mo ako mapipigilan, Waldo. Sobra na ang ginagawa ng babaeng yon. Kung ayaw mong makitang magkagulo, maiwan ka na lang dito sa bahay. Pero tandaan mo, hindi ako papayag na manahimik habang sinasaktan ka. Hindi ako papapigil sa iyo, anak. Ni dito nga sa bahay, ayaw kong malilipasan ka ng gutom. Ni ayaw kong madadampian ka ng lamok. Ganon kita kamahal, anak, kaya hindi ako papayag na sasaktan ka lang ng babaeng yon. Ako ang nagdala sa iyo ng 9 na buwan at ako ang nagpakihirap sa iyo hanggang sa lumaki kang ganyan. Kaya hindi ako papayag na aapi-apihin at sasaktan ka lang. Lalo na ng pastorang ginagamit pa ang salita ng Diyos para sumunod ang mga kabataan dito at takutin kayo. Hindi na nga napigilan ni Evelyn. Kinuha niya ang itim na balabal na matagal nang nakasabit sa dingding at ibinalot iyon sa kanyang muka. Galit na galit siyang naglakad papunta sa simbahan. Mabigat ang bawat hakbang at kasabay ng mga bulong-bulungan ng mga taong nakakasalubong niya sa daan. Matagal nang hindi nila nakikitang lumabas si Evelyn. At ngayon, heto siya, nakatitig ng matalim. Tila may apoy ang mga mata at hindi mapigilan ng galit. Pagdating niya sa simbahan, malakas niyang pinagsisipa at kinalampag ang pintuan. Umaalingaw-ngawang ingay sa buong paligid. Ilang sandali lang, bumukas ang pinto at doon sumilip si Pastora Wena. Halatang iritado, nakasimangot at may kasamang sigaw. Nandoon din si Mang Jojo. Nakaupo sa tabi ng altar habang nagbibilang ng mga perang donasyon. Kasunod ang ilang sobre at supot ng mga prutas. Ngunit hindi man lang iyon sinulya pa ni Evelyn. Diretso ang tingin niya kay Pastora Wena. Nanlilisik ang mga mata nito at halatang galit na galit. Ikaw pala ang bagong pastora na pinag-uusapan sa nayon na to. Bakit mo naman sinaktan ang anak ko, ha? Ikaw ba ang may gawa ng mga latay sa puwet niya? Anong karapatan mong saktan ang anak ko? Gayong ni minsan hindi ko pa siya pinagbuhatan ng kamay at pinapahirapan kahit nandito lang kami sa bahay namin. Hindi ko siya sinaktan ng walang dahilan. Ang anak mo, puro dahilan at reklamo. Ang dami-dami daw niyang ginagawa sa bahay kaya hindi siya makapagsilbi dito sa simbahan. At ikaw,
Siguro, totoo nga ang mga usap-usapan tungkol sa'yo. Mangkukulam ka. Kaya mo siguro ako kinokontra. Ikaw rin yata ang nagsabi sa kanya na huwag nang magdala ng manok. Ano? Tinuturuan mo maging madamot ang anak mo. Alay niyo yun para sa simbahan. Para sa Diyos. Alay sa simbahan o alay para sa gutom mong tiyan. Hindi porket pastora ka, may karapatan ka ng maghari-harian dito sa nayon. Lahat ng gusto mo, ipinapakuha mo sa mga kabataan. Bigas, prutas, manok, at lahat libre. Alam mo bang ang dating pastor dito? May trabaho yon, marangal. Hindi siya umaasa sa mga tao. Pero ikaw, ginagamit mo ang pangalan ng Diyos para mang-abuso. Ginagawa mong alipin ng mga bata. Wala kang hiya. Aba, ang lakas naman ng loob mong tawagin akong abusada. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang sugo ng Diyos sa nayon na to. Lahat ng tao dito, nire-respeto ako. Miski ang anak mong mahal mo ng sobra. Sumusunod sa akin kaya hinay-hinay ka sa pananalita mo, babae. Dahil kapag sinumbong kita sa Panginoon, paniguradong malulusaw ka sa galit niya. Ang Panginoon, hindi mo siya kilala. Kung totoo kang sugo niya, hindi mo kailan magagawang manakit. Sa itsura mong yan, halatang hindi dugo ng tao ang dumadaloy sa iyo, kundi kasinungalingan at kasakiman. Huwad ka, huwad! Hoy, aba, si Mangkukulam Evelyn pala to. Sino ang nagsabi sa iyo na pwede kang pumasok dito sa simbahan, ha? Hindi ka man lang nahiya sa sarili mo. Alam ng buong nayon kung anong klaseng babae ka. Isa kang kahihiyan. Minsan ka na nga lang lumabas, gulo pa ang dala mo. Kung ako sa'yo, disiplinahin mo na lang ang anak mo kaysa sa pinapagalitan mo ang pastora. Walang paninindigan ang anak mo sa simbahan dahil ikaw mismo ang salot. Lahat ng kabataan dito, tinuturuan ng pastora sa pananampalataya. Pero ikaw, puro pang kontra at pamahiin. Sigurado akong sulsul mo lahat ng yan. Kaya huwag mong binabastos ang pastora dahil wala kang karapatan. Sa awa ng Diyos, dapat nga pinapalayas ka na ngayon dito, Evelyn. Ah, ganon. Sige, hindi ko to palalampasin. Tignan natin kung gaano katatag ang sinasabi niyong pananampalataya sa Panginoon. O baka naman puro salita lang yan habang nilalamon kayo ng kasinungalingan at kasikaman. Akala niyo ba natatakot ako? Hindi ko kayo mapapatawad sa ginawa niyo sa anak ko. Hindi ko rin to palalampasin. Sa Diyos kayo managot. Pagkatapos ng matapang na salita ni Evelyn, agad siyang tumalikod at naglakad palabas ng simbahan. Si Mang Jojo naman ay hindi mapakali. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinagmamasdan ang papalayong anino ni Evelyn. Si Pastor Rowena, sa kabilang banda, ay nananatiling nakatayo ng tuwid. Taas noo at may pagmamataas ng ngiti. Tila walang bahid ng pagsisisi. Nang makalabas si Evelyn, agad namang kumilo si Pastora. Lumabas din siya ng simbahan at simulang ipagsabi sa buong nayon ang sariling bersyon ng pangyayari. Pinalabas niyang si Evelyn ang may kasalanan. Isang babaeng walang takot sa Diyos. Isang mangkukulam na sumugod at nagbanta sa tahanan ng Panginoon. Madali niyang napaniwala ang mga tao at tulad ng dati, mabilis na kumalat ang chismis. Kinabukasan, halos buong baryo ay umiiwas na kay Evelyn. May ilan pang nagmumurang palihim kapag dumaraan siya. Ngunit, imbis na pumatol, tinanggap lang ito ni Evelyn ang may malamig na ngiti. Sanay na siya sa panghuhusga ng mga taga-nayon. Mga taong mabilis maniwala sa makapangyarihan at nakasuot ng damit ng kabanalan. Basta para sa kanya, sapat na ang isang katotohanan. Nailabas niya na ang galit niya sa pastora. At sa tuwing naaalala niya ang mga latay sa katawan ni Waldo, lalo siyang naniniwalang tama ang ginawa niya. Hanggang sa dumating ang araw na mismong simbahan na ang nagbawal kay Waldo na makapasok. Isinulat pa ito sa harap ng pinto ng kapilya. Bawal pumasok ang sino mang may kasalanan at kalapastanganan sa salita ng Diyos. Ang lahat ng iyon ay para kay Waldo at sa kanyang pamilya.
maging ang mga taga-nayon ay pinagbabawalang makisilamuha sa kanila. Sa tuwing dumaraan si Waldo, iwas tingin ng mga bata at ang matatanda naman ay nagbubulong-bulungan. Maging ang ama ni Waldo na si Mang Densyo ay hindi na rin pinapapasok sa simbahan kahit gusto nitong magdasal o magpasa ng donasyon. Ang dahilan daw, may bahid ng kasamaan na raw ang kanilang pamilya dahil sa ginawa ni Evelyn sa Pastor Rowena. Pinalano ni Evelyn ang kanyang ganti. Hindi na siya mapakali, gabit araw. Sa bawat pagtingin niya sa anak niyang si Waldo, nakikita niya ang lungkot at hiya sa mga matang dati masigla at puno ng pananampalataya. Hindi na ito kumakanta. Hindi na rin lumalabas ng bahay. At sa tuwing maririnig niya ang tunog ng kampana ng simbahan, napapahigpit ang hawak ni Evelyn sa laylayan ng kanyang saya. Hindi niya kayang tiisin. Gusto niyang ituwid ang lahat ng bintang at iparamdam sa Pastor Rowena ang sakit na binigay nito sa kanyang anak. Matagal na niyang tinataglay ang kakayahang ipinasa ng kanyang lola, ang kakayahang mangkulam. Ngunit matagal din niya itong itinago. Pinili niyang mamuhay ng tahimik, alang-alang sa asawa at sa anak niya. Ngunit ngayong nilapastanganan ng pastor ang kabutihan ng kanyang anak at pati ang dangal ng kanilang pamilya, hindi niya mapigilan ang sarili. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang panahon, kinuha ni Evelyn ang lumang garapon ng langis, ang mga tuyong dahon ng makabuhay, at isang pirasong tela na dati ginagamit ni Waldo sa simbahan. Evelyn, naiintindihan ko ang galit mo. Ako man, gustong gusto kong sugurin ang pastora na yan at ang mga pakunwaring banal na yan. Pero kung gagamitin mo ang kapangyarihang yan, lalo lang kakalat ang mga sinasabi tungkol sa'yo. Lalabas na totoong akusasyon nila. Lalabas na isa ka talagang mangkukulam na walang awa. Ano ngayon, Densyo? Totoo naman, di ba? Mula pa sa lola ko hanggang sa nanay ko, lahat kami ay may dugo na mangkukulam. Pero kailan ba ako nanakit ng tao? Kailan ko ginamit ang kakayahan ko para sa sarili kong kapakanan? Wala. Ginamit ko lang ito noon para gumaling ang may mga sakit. Para maprotektahan tayo. Pero ngayon, sinaktan nila ang nag-iisang anak ko, si Waldo. Ginamit pa ang pangalan ng Diyos para takutin ang bata. Hindi ko na kayang manahimik, Densyo. Sobra na ito. Sobra na. Evelyn, baka lalo lang lumala to. Baka pati si Waldo madamay. Alam mo naman kung gaano kadelikado yung ginagawa mo. Maghunos dili ka, Evelyn. Pag-isipan mo. Baka madadaan pa sa pakiusap si Pastora, Evelyn. Densyo, mas delikado kung mananahimik ako. Tignan mo nga si Waldo. Ni hindi na makatingin sa mga tao. Ni hindi makalapit sa simbahan. Tinanggalan siya ng karapatang manampalataya. Wala nang masasama pa doon, Densyo. Kaya kung may kailangang managot, yung pastora yon. At ngayong gabi, Densyo, sisiguraduhin kong mararamdaman niya ang bawat hapdi na pinatikim niya sa anak ko. Magbabayad siya, Densyo. Magbabayad siya sa ginawa niya sa anak natin. Evelyn, asawa kita, mahal kita. Pero kapag tinuloy mo to, baka hindi na kita makilala pagdating ng bukas. Natatakot ako, Evelyn, na baka tuluyan kang sakupin ng dilim. Baka tuluyang galit na ang maghari sa puso mo. Evelyn, paano ang anak natin kapag nangyari yun? Paano na kami ni Waldo? Hindi namin kayang mawala ka sa amin, Evelyn. Ikaw ang lakas ko at kayo ni Waldo ang dahilan kung bakit nagpapatuloy ako sa buhay kahit mahirap. Baka matagal mo na akong hindi kilala, Densyo. Evelyn, araw-araw kitang pinakikiusapan, hindi ba? Alam namang may balik ang bawat ginagawa mo. Lalo na kung laban yan sa mga taong nagsisilbi raw sa simbahan. Evelyn, kahit gaano silang kasama, may bisa pa rin ang panalangin nila. May puwersa pa rin pwedeng bumalik sa'yo sa gagawin mong yan, Evelyn. Natatakot ako para sa'yo, mahal.
Pakiusap, Evelyn. Huwag mo nang ituloy. Densyo, alam mo ba, hindi tumatalab ang kulam sa mga taong tunay na naniniwala sa Diyos at hindi naniniwala sa kulam. Sila, kung makapagsigaw sa simbahan na mangkukulam daw ako, tignan mo naman, parang wala silang tunay na pananampalataya. Papayag ka ba na ganyan ang mga ngaral sa mga bata dito sa atin? Paano na ang mga susunod na henerasyon? Lalaki sila sa takot at pwedeng mag-iba ang tingin nila sa simbahan. Ayaw kong dumating ang panahon na yun, Densyo. Ang kinakatakot ko, Densyo, baka nga palabas lang ang lahat ng ginagawa nila para lang makalibre at magamit ang pangalan ng simbahan para mabuhay. Wala silang puso. Hindi sila karapat-dapat na tumira sa tahanan ng Diyos, Densyo. Evelyn naman, umalis na lang tayo rito, Evelyn. Hindi mo na kailangan gumanti. Hayaan mo na. Hindi naman tao ang maghuhukom. Darating din ang karma sa pastora dahil sa ginawa niya kay Waldo. Evelyn, huwag mo nang ilagay sa mga kamay mo ang batas. May Diyos tayo, Evelyn. At alam ng Diyos kung sino ang paparusahan niya pagdating ng paghukom. Pakiusap, Evelyn. Tama na. Isipin mo ang anak natin. Isipin mo si Waldo. Isipin mo kami. Isipin mo ang pamilya mo, Evelyn. Bakit ako makikinig sa'yo? Para bang wala kang pakialam sa nararamdaman ni Waldo? Pinapahina mo lang ang loob ko sa dinadanas ng anak ko. Hindi ko kailanman sinaktan ang batang yon. Ano ba ang ginawa ng pastora? Halos ibinuwis ni Waldo ang buhay niya para sa simbahang ginagawang tungkulin sa kanila ang mga obligasyon na hindi dapat sa kanila. At ngayon, nananakit pa siya. Hindi ko yun matatanggap, Densyo. Wala kang magagawa. Hayaan mo akong ibigay ang nararapat na parusa kay Pastora, Densyo. Ako nang bahala. Huwag mo akong alalahanin. Hindi na talaga napigilan si Evelyn. Ang naglalagablab na galit sa dibdib niya. Gabi-gabi, habang tulog ang mag-ama, binubuksan niya ang lumang baul sa ilalim ng kanilang papag. Doon, nakatago ang librong ipinamana ng kanyang ina at ng lola niya. Isa itong lumang libreta ng dasal ng kula. May mga pahinang itim na halos hindi na mabasa at amoy insenso at usok ng kandilang pinatay ng hangin. Maingat niyang binasa ang bawat linya at sa bawat bigkas ng matandang wika, naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng hangin sa paligid. Ang apoy ng gasera ay kumikislap, parang sumasayaw sa galit na isinisigaw ng kanyang puso. Ginamit niya ang pinakamalakas ng dasal, ang isang araw sa mga itinagong sumpa, na kayang magdulot ng mabagal, ngunit walang lunas na paghihirap. Alam niyang mabigat ang kapalit, pero wala na siyang pakialam. Sa bawat araw na nakikita niya ang mga latay sa anak niya, ang luha sa mga mata ni Waldo, at ang takot sa tuwing maririnig ang pangalan ni Pastora Wena. Lalo siyang pinapalakas ng galit. Kaya't sa huling gabi, bago sumapit ang bagong linggo ng misa, ipinatawag ni Evelyn ang hangin, ang apoy at ang dilim, at doon niya sinimulan ng sumpa. Habang patuloy ang awitan ng mga tao sa simbahan, nakaupo si Pastora Wena sa harap. Pilit na pinapanatili ang kanyang ngiti at dignidad. Ngunit sa ilalim ng kanyang ngiti, may unti-unting gumagapang nakabasa dibdib niya. Habang papalapit ang oras ng kanyang sermon, may narinig siyang mahina, paanas na mga tinig. Ikaw ang tunay na may kasalanan. Napatigil siya. Lumingon ngunit wala namang tao sa likod niya. Huminga siya ng malalim, nagkunwaring kalmado. Ngunit ilang sandali lang, muli niyang narinig ang mga tinig, mas marami na ngayon. Dugo para sa dugo. Ginamit mo ang ngalan ng Diyos sa kasinungalingan. Ipapalasap ko sa iyo ang sakit sa mga inapi mo. Ang ilan sa mga bulong ay nanunuot sa sentido niya. Nanginginig ang mga kamay ni Pastora Wena. Sinubukan niyang ituloy ang pagbubukas ng Biblia.
Pero sa bawat pahina, may mga salitang nagdidilim, gumagalaw, parang may sariling buhay. Hindi ako nagsisinungaling. Sigaw niya bigla, dahilan para mapatingin ng mga taga-nayon na nagsisimba. Napahinto ang mga umaawit at ang mga tao ay nagtitinginan at nagtataka. Pastora, ano pong nangyari? Tanong ng isa. Ngunit hindi niya sila naririnig. Sa pandinig niya, mas lumalakas ang mga bulong, nagiging mga sigaw, nagiging halakhak, nanginginig ang mga tinig na galing sa kailaliman ng impyerno. Sa sobrang nakakatakot. Ipagdasal mo ang sarili mo, Wena. Ang Panginoon ay tinalikuran ka na. Napasigaw siya, hawak ang ulo, umiiyak. Tumigil kaya! Tumigil kaya! Hindi ako masama! Hindi ako masama! Nagkagulo ang mga tao. May mga bata nang umiiyak. May matatandang nag-aantanda. May ilan na agad tumakbo palabas ng simbahan. Ang iba ay bulong-bulong na nababaliw na raw ang pastora. Hanggang sa tuluyan na nagsitakbuhan ang lahat palabas. Naiwan si Mang Jojo. Halos hindi makapaniwala sa nasasaksihan. Nilapitan niya si Pastora Wena na ngayon nanginginig, pawis na pawis, at patuloy na nagbubulong-bulong, parang may kausap na hindi nakikita. Pastora! Kalma lang po kayo! Sigaw ni Mang Jojo habang hinahawakan ng mga braso niya. Ngunit, bago pa siya makasagot, nanlaki ang mga mata ni Pastora Wena, bumagsak sa sahig, at nawala ng malay. At hanggang sa kanyang mga panaginip, hindi tinitigilan ni Evelyn si Pastora Wena sa dilim ng kanyang isipan. Nakikita ng pastora ang sarili niyang nakatayo sa gitna ng isang madilim at basang gubat, balot ng hamog at malamig na hangin. Sa paligid niya, may mga anino, mahahabang figura na walang muka, gumagapang sa lupa, gumagalaw na parang usok. Pilit siyang lumalakad pa atras. Ngunit, hinawakan siya ng mga anino. Isa-isang pumulupot sa kanyang mga braso, binte, liig. Hinahatak siya papunta sa lupa. Pilit siyang sumisigaw ng dasal. Pero, sa bawat salitang binibigkas niya, lumalabas sa bibig niya ay mga uot, hindi mga salita. At sa gitna ng kanyang pag-iyak, may babaeng nakabalot na itim na belo na lumitaw sa harap niya, si Evelyn. Hindi mo ba naaalala ang ginawa mo, Pastora? Itinuring mong alipin ang mga walang kasalanan. Ginamit mo ang simbahan para sa kasikaman mo. Ngayon, mararanasan mo ang sakit ng bawat latay na tinamo ng anak ko. Tapos ay tinaas ni Evelyn ang kanyang kamay. At mula sa lupa ay may lumabas na mga itim na ugat. Pumulupot sa katawan ni Pastora Wena at isa-isang pumasok sa kanyang balat. Parang may pumapasok na apoy sa loob ng laman niya. Sigaw siya ng sigaw habang nararamdaman niyang pinupunit ang kanyang katawan mula sa loob. Nang magising siya, pawis na pawis at hingal na hingal. Akala niya ay bangungot lang iyon. Pero nang tumingin siya sa salamin, napasigaw siya. Ang buong katawan niya ay puno ng mga bukol na malalaki, namumula, at may ilan pang nagtutubig at nagdurugo. Ang mukha niya ay halos hindi na makilala. Agad siyang nilapitan ni Mang Jojo na labis na nagulat. Nagpatawag si Mang Jojo ng doktor mula sa bayan. Pagdating nito, tinignan agad ang kalagayan ng pastora at sinabing, allergy lang po ito. Siguro po sa pagkain. Mukhang sa manok. Iwasan nyo na po muna ang pagkain ng manok. Kasi may tendency po talaga na magkaganyan ang balat nyo kapag palagi po kayo nag-uulam ng manok. Kaya maipapayo ko lang po sa inyo, Pastora. Iwasan nyo na po muna ang manok at kumain po kayo ng mga gulay. Mas masustansya po yon at mas ligtas po. Doon nila naalala. Halos araw-araw na manok ang kinakain ng pastora. Mga manok na inaalay ng mga bata, lalo na ni Waldo. Naniniwala silang allergy lang iyon. Uminom ng gamot.
Nagpahinga. Nagdasal pa si Mang Jojo para sa paggaling ni Pastora. Pero ilang araw lang, mas lalo pang lumala. Ang mga bukol ay tumubo pati sa ilalim ng balat. At tuwing gabi, may naririnig si Mang Jojo na may hinang pagsusumigaw mula sa silid ng Pastora. Parang may kinakausap siya. Parang humihingi ng tawad. Hindi na siya lumalabas sa simbahan. Hindi na siya humaharap sa mga tao. Sumama ang loob ng mga taga-nayon. Araw ng linggo. Ngunit tahimik ang buong simbahan. Walang misa. Walang batang mga nag-aawitan. At tanging tunog lang ng hangin ang pumapasok sa mga basag na bintana. Dati-rati, maaga pa lang ay puno na ito ng mga tao. At ngayon, iilan na lang ang nagdaraan. At karamihan ay lumilingon lang sandali bago magpatuloy sa paglalakad. Hindi nila maunawaan kung bakit hindi man lang nagpapakita si Pastora Wena. Naiintindihan nila ang karamdaman nito. Nakikita naman nila kung gaano ito naghihirap. Pero hindi nila matanggap na tila iniwan na ng pastora ang kanyang tungkulin. Hindi na siya nagpapakita, ni hindi man lang nagpapadala ng mensahe. Bulong ng isa sa mga matandang babae sa labas ng kapilya. Kung totoong siya ang lingkod ng Diyos, dapat hinaharap niya ang mga tao. Hindi ganyang hindi siya nagpapakita, ni wala man lang pasabi. Mauunawaan naman natin kung may sakit siya o kung maluba ang lagay niya. Pero sana naman, dapat harapin niya tayo. Dapat siyang magpakita sa atin. Ang ilan naman ay nagtataka kung bakit biglang nawala ang dating sigla ng simbahan. Wala nang mga batang tumutulong. Wala nang nag-aayos ng bulaklak sa altar. Lahat ay tila nawala ng gana. Sa kabilang dulo ng nayon, si Mang Jojo ay patuloy na umaasang babalik sa dati ang lahat. Araw-araw niyang dinadala ng pagkain ng Pastora Wena. Ngunit madalas ay hindi na rin kumakain ng babae. Nakaupo lang ito sa gilid ng kama, nakatitig sa bintana. At paminsan-minsan ay parang may kinakausap. Pastora Wena, baka gusto mong makausap ang mga tao. Naghihintay po sila sa inyo. Kasi nagtataka po sila kung bakit hindi ho kayo humaharap sa kanila. Hindi ko kayang humarap, Jojo. Hindi mo maiintindihan. Nakikita ko pa rin sila. Gabi-gabi. Natatakot ako. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting lumalabas ang katotohanan. Isa-isa nang nagsisiamin ang mga kabataan sa kanilang mga magulang kung paano sila inalipin, pinapagalitan, at minsan ay pinapahiya ni Pastora Wena sa harap ng iba. May ilan pa na halos mapaiyak habang ikinukwento ang mga karanasan nila sa loob ng simbahan. Ang matinding pagod, gutom, at takot na huwag sundin ang utos ng pastora. Lalong nag-apoy sa galit ang mga taga-nayon. Ang mga dati naniniwala at nagtatanggol kay Pastora Wena ay ngayon nagsisisi na kung bakit nila pinagtanggol ang pastora. May ilan na naawa pa rin at gustong tulungan sana ang pastora sa kalagayan nito. Pero nawala na ang gana ng marinig ang mga revelasyon na iyon. Para sa kanila, iyon na ang patunay na may kabayaran ang lahat ng ginawa ng pastora. Ngunit sa gitna ng pagtalikod ng lahat, iisa lang ang nanatili sa tabi ni Pastora Wena, si Mang Jojo. Araw at gabi niyang binabantayan ng pastora. Pinapahira ng gamot ang mga sugat at bukol sa katawan nito. At kahit walang pera, sinusubukan niyang maghanap ng paraan para mapagamot si Pastora Wena. Sa kabilang banda, unti-unti nang bumabalik ang dating sigla ni Waldo. Matapos ang ilang linggong pag-iwas ng mga taga-nayon sa kanya, may mga bata na muling lumalapit at nakikipaglaro kay Waldo. Hindi na siya ganoong kalungkot at madalas na siyang makitang nakangiti habang naglalaro sa bakuran. Bagamat hindi na siya tinatanggap sa simbahan ng kanilang nayon, natutunan ni Waldo na magsimba sa ibang baryo, sa isang maliit ngunit tahimik na simbahan sa kabilang burol. Oh, diba, Densyo? Sabi ko sa'yo, hindi naman lahat ng masama ay masama kung ang layunin naman ay kabutihan. Kung hindi ko ginawa yon, baka hanggang ngayon
wala pa ring nakakaalam sa totoo nilang ginagawa sa mga bata. At si Waldo ngayon, tignan mo, nakakahinga na siya. Nakikita mo naman kung gaano siya kasaya, hindi ba? Evelyn, oo. Masaya na si Waldo. Pero hindi ibig sabihin noon ay tama ang ginawa mo. Alam mo namang hindi ganyan ang paraan ng hustisya, hindi ba? Ang bawat kulam, may balik yan, Evelyn. Alam mo yan. Hindi mo ba natutunan yun sa mga kwento ng nanay mo? Sa mga pinagdaanan niya dati nung siya pa yung nasa kalagayan mo. Baka sa kalaunan, ikaw din ang singilin ang ginawa mo, Evelyn. Nag-aalala lang ako sa'yo. Paano ang anak mo kung may mangyari sa'yo? Paano kami? E di mas lalong magiging malungkot si Waldo kung mawala ka. Balik? Ano bang mas masakit na balik kaysa sa makita mong sinasaktan ng anak mo habang ang mga taong dapat tumutulong ay tumatahimik lang? Kung yan ang kapalit, handa akong tanggapin yun, Densyo. Hindi ako natatakot, Densyo. Ang totoo, wala na akong takot sa mga taong ganyan o kahit sa mga Diyos nila. Evelyn, hindi ko na alam kung anong Diyos pa ang kinakausap mo. Pero sana naman, bago mahuli ang lahat, matutunan mong bitawan niyang galit na yan. Dahil kahit papaano may awa rin ang langit, kahit sa mga taong nasaktan na. Kung ang Diyos nga marunong magpatawad, tayo pa kayang tao lang. Evelyn, makinig ka naman sa akin kahit ngayon lang. Pakiusap, kahit para na lang kay Waldo. Malay mo, natutunan na ng pastora na mali yung ginawa niya. Turuan mo na lang siya na magbago. Hindi yung ganyan yung ginagawa mo sa kanya. Ewan ko, Densyo. Baka nga awa pa rin to ng langit. Kasi kung hindi, matagal na akong kinarma. Basta't, hindi ako titigil. Hindi ko aalisin ang kulam hanggat hindi pa siya napapalaya sa baryong ito. Ayon sa mga nakikibalita, napakabaho na ng kwarto ni Pastor Rowena. Amoy na amoy ang pagkabulok ng mga lamang loob niya. Halos hindi na matiis dahil dito. At dahil hindi na niya nagagampanan ng kanyang obligasyon sa simbahan. Kaya ninais na ng mga taga-Nayo na muling bumalik ang sigla ng misa. Kaya't nagdedeman sila sa pinuno ng baryo na magdala ng panibagong pastor o pastora na kanyang papamahalaan at bibigyan ng kaayusan ang kanilang simbahan. Lahat ng tulong na ipinagkaloob ng pamahalaan ng Nayon para kay Pastor Rowena ay hindi pa rin nagdulot ng ginhawa sa kanya. Hindi talaga siya gumaling, kaya't napagpasyahan na ibalik na siya sa Maynila upang doon mabigyan ng tamang paggagamot at lunas. Bago pa man maipatupad ang pagbabalik kay Pastor Rowena sa Maynila, sumugod si Mang Jojo sa bahay ni Waldo. Kilala siya sa pagiging tsismoso at mapag-usisa. Kaya dire-diretsyong nakipag-usap kay Nanay Evelyn na may kahilingan. Alisin na lang ang sumpa kung ayaw niyang isumbong ang nangyari sa albularyo. Ito ang unang beses na may mapapaalis na boses sa simbahan ng Nayon. Nakakahiya na sobra. Alam kong may kinalaman ka dito, Evelyn. Pagalingin mo na ang pastora. Nakikiusap ako sa iyo. Tama na. Sobra ka naman mang bintang, Man Jojo. Baka naman kinakarma lang ang pastora mo. Hindi lang ang anak ko ang nakaranas ng kanyang kalupitan. Mas malala pa ang dinaras ng ibang kabataan dito sa Nayon natin. Bakit ako ang pinagbibintangan mo, Man Jojo? Hindi ka ba natatakot sa Panginoon, Evelyn? Bakit, Man Jojo? Takot ka ba sa Panginoon? Huwag mo nga ibalik sa akin ang tanong na yan. Para kang ewan. Huwag kang pupunta rito sa bahay ko para magbintang nang wala ka namang patunay. Diba, sabi ng pastora mo, masakit gumanti ang Panginoon na pinarusahan daw ang mga makasalanan. Bakit, Mang Jojo? Bakit hindi gumagaling ang pastora mo? Kung totoo ngang banal siya, bakit kahit anong dasal niyo, wala man lang lunas sa sakit niya? Baka naman, baka hindi Panginoon ang pinaglilingkuran niyo. Kasi kung siya nga, dapat matagal lang natapos ang parusa niya. Evelyn, ayusin mo to. Kung ayaw mong isumbong namin sa albularyo at sa mga manggagamot para kontrahin ang kulam na ginawa mo, gawin mo ang nararapat, Evelyn.
Eh di magsumbong ka, Mang Jojo. Kayo rin lang naman ang pagtatawanan ng mga tao. Sabihin mo nga, sinong maniniwala na tatabla ng kulam ang mga taong sa simbahan daw? Hindi ba't sabi nyo, banal kayo, na poprotektahan kayo ng Diyos nyo? O baka naman, hindi talaga siya nakikinig sa inyo kaya hanggang ngayon, nagdurusa pa rin ang pastora mo. Demonyo ka talaga, Evelyn. Lahat ng bintang sa'yo, totoo pala. Isa kang mangkukulam. Sige, Mang Jojo, paniwalaan mo kung anong gusto mong paniwalaan. Oo, mangkukulam na ako. Mangkukulam na akong mangkukulam. Pero maghintay ka lang. Dahil baka ikaw na ang sunod kong kulamin kapag hindi ka pa umalis dito. Paninindigan ko yung sinabi ko, Evelyn. Tandaan mo to, may araw ka rin. Tanggol ka ng tanggol sa pastor na yan, ha? Bakit? Asawa mo ba siya? O may relasyon kayo? Hindi ba't bawal yan sa simbahan? Yung mga namumuno, tapos may kinakasama. Ang kapal din ang mukha niyong dalawa. Mga sinungaling. Demonyo rin kayong pareho. Lumayas ka na sa bakuran ko, Mang Jojo, bago pa ako mawala ng pasensya at kung ano pang magawa ko sa'yo. Umalis na si Mang Jojo. Galit na galit at sa paglapit niya sa tarangkahan ay narinig ni Densyo at Waldo ang buong usapan. Hindi maitatago sa mukha ng mag-ama ang labis na pagkadismaya kay Evelyn. Ang asawa at ina nilang matagal nilang inaasahang mahinahong puso. Tahimik silang pareho. Walang masabi. Habang si Evelyn naman ay nagkibit balikat lamang. Tila walang nararamdaman. Wala siyang balak magpaliwanag ni umamin. Para sa kanya, ang mahalaga ay hindi niya tuwirang sinabi na siya ang may kagagawa ng sumpang nararanasan ngayon ni Pastor Rowena. Nanay, totoo po ba? Ikaw po talaga ang kumulam kay Pastor Rowena? Huwag ka nang magpapaniwala sa sabi-sabi ng mga tao, Waldo. Wala kang narinig na galing sa akin, hindi ba? Sige na, magpahinga ka na. Pagod na ako sa gawaing bahay. Huwag kang mag-alala. Makalipas ang ilang araw ay makakapagsimba ka na ulit sa simbahan na gusto mo. Balita ko, magpapalit na raw sila ng bagong pastora. Wala na raw silbi si Pastora Rowena. Ipapadala na raw ulit siya pabalik ng Maynila. Ganun po ba, Nay? Kakaawa naman po si Pastora. Kahit po masama ang ugali niya, naaawa pa rin po ako kasi nagkasakit siya. Tapos para pong wala ng lunas. Grabe po yung pinagdadaanan ni Pastora ngayon, Nay. Huwag kang maawa dyan, Waldo. Ang sama-sama ng ugali ng Pastora na yan. Nakalimutan mo na ba kung paano kanya pinorasahan? Kung paano kanya pinahiya? Hayaan mo siya. Iyan ang kabayaran ng mga ginawa niya. Hayaan mo siyang mamatay kung iyan ang kapalaran niya. Nabalitaan sa buong nayon na kinabukasan na susunduin si Pastora Rowena pauwi ng Maynila. Pero hindi dadaan ang bagong pastora. Sinigurado raw ng namumuno na kailangang linisin at i-disinfect muna ng mabuti ang simbahan kung saan nakaratay ang may sakit para hindi makahawa ng anumang mikrobyo ang susunod na titira o maglilingkod doon. Kinabukasan, halos buong nayon ang nakatanaw habang binubuhat si Pastora Rowena. Papasakay sa sasakyan. Ang dating mapagmataas at maayos na anyo niya ay tila napawi na. Ang kanyang muka, namumula at namamaga. May bakas ng pagod at sakit sa bawat linya ng kanyang muka. Ang kanyang buhok ay magulo at hindi kasing kinis ng dati. May bahid ng pawis at dumi sa ilang bahagi. Ang kanyang katawan, dati ay matikas at matuwid. Ngayon ay tila nanghihina at nakayuko. Bawat galaw ay may pilit at mabigat na pagsusumikap. Ang mga mata niya, na dati ay puno ng kapalaluan at kayabangan, ngayon ay namumuo at may halong takot at pag-aalangan. Parang unti-unting nauunawaan ang ginawa sa kanya at ang kabayaran ng kanyang mga ginawa. Ang kanyang mga damit, dati puti at maayos, nagkaroon ng bahagyang mantsa at kulubot dahil sa pangyayaring nagdaan. Para sa mga nakamasid, iba na talaga si Pastora Rowena, hindi lamang sa pisikal na anyo, kundi pati sa aura at tindig. Ang dating galante at mapang-uyam na pastora ay ngayon tila isang taong tahimik at napakababa ng tingin sa sarili. Tanda ng hirap,
sakit at kabayaran ng kanyang mga kasalanan sa simbahan at sa mga kabataan. Hindi na tinitignan ni Pastor Rowena ang mga tao habang nakaupo sa sasakyan. Kasama si Mang Jojong, tahimik nilang nilalakad ang daan patungo sa Maynila. Dala ang bigat na mga pangyayaring nagdulot ng kaparusahan at kahihiyan sa pastora. Sa kabila ng kanyang pagkawala, ang mga taga-Nayon ay nagsimula ng magkaisa. Unti-unti nilang nililinis ang simbahan, pinupunasan ng alikabok sa mga upuan, inayos ang mga silid, at tinanggal ang mga kalat at amoy na naiwan. Ang mga bata ay naglalaro na muli sa bakuran, at ang iba ay nag-aayos ng mga bulaklak at palamuti para sa altar. At syempre, naroon din si Waldo na muling nakasama si Kiko. Grabe talaga yung nangyari kay Pastor Rowena, no? Parang konting awa lang ang nararamdaman ko. Naalala ko kasi kung paano niya ako paluin noon. Sobrang sakit, Waldo. Nung wala ka na sa simbahan, kami ng mga kaibigan natin ang nagdusa. Kailangan laging pumabor kay Pastora kahit mali na. Hayaan mo na, Kiko. Diba sabi sa atin noon ni Pastor Harold, huwag kang gagawa ng masama sa kapwa mo kung ayaw mong gawin iyon sa'yo. Mapanakit si Pastora sa atin noon kaya siguro ngayon nararanasan niya rin ng matinding sakit. Baka ganyan talaga ang balik sa kanya. Siguro nga, pero buti na lang talaga na wala na siya rito. Ayoko na siyang makita, Waldo. Natatakot pa rin ako sa kanya. Kahit wala na siya, wala na rin akong ganang magsimba dahil sa mga nangyari. Ako rin, Kiko. Nadamay pa pati si nanay sa mga ginawa niyang kasamaan. Pero sana kahit papano matutunan natin kung paano magpatawad kahit mahirap. Tama ka, Waldo. Diyos lang naman talaga ang may karapatang magparusa o magdikta sa kapalaran ng isang tao. At sabi nga ni Pastor Harold sa atin, di ba? Diyos nga nagpapatawad, tayo pa kayang tao lang. Oo nga, Kiko. Sana ganun din ang lahat ng tao, marunong magpatawad kahit nasaktan. Siguro kung natutunan lang ni Pastor Rowena yun noon, baka iba ang nangyari ngayon. Oo nga, sana nga, Waldo. Gusto ko ulit maramdaman yung dati. Yung masaya lang magsimba, yung walang takot o kaba sa mga pwedeng gawin ni Pastora sa atin. Oo, at sana yung susunod na Pastora, hindi gaya ni Pastor Rowena, no? Yung tunay na naglilingkod sana sa Diyos, hindi yung ginagamit siya para manakot o manghusga. Sigurado ako dyan, Waldo. Magiging maayos na ulit ang lahat. Parang bagong simula para sa nayo natin at para din sa atin. Sobrang abala nga ng mga tao sa nayo noong araw na iyon. Dahil talaga namang sinisigurado nilang maayos ang simbahan. Nang panahon na bumalik si Mang Jojo mula sa sasakyan na ginamit panghatid sa sasakyan ni Pastor Rowena na papuntang Maynila. Ngunit, bago pa man siya sumakay ng eroplano, pumanaw na ang pastora. Wala na silang nagawang lunas sa sakit niya. Talagang hindi kinaya ng katawan ang nararamdaman. Marami ang nagulat sa nangyari. Ngunit, marami ang tila walang pakialam. Maraming naniniwala na karapat-dapat lang ang naranasan ni Pastor Rowena, lalo na't mapanakit siya sa mga kabataan at sa simbahan. Sa huling pangyayari, natapos na ang yugto ng pasakit na dulot ni Pastor Rowena sa nayon. Bagamat marami ang nagulat sa kanyang biglaang pagpanaw. Bago pa man makarating sa Maynila, mas marami pa ang nakaramdam ng katarungan at kaunting ginhawa. Sapagkat alam nilang natigil na ang pang-aabuso niya sa mga kabataan at sa simbahan. Ang mga taga-Nayon, bagamat may halong takot at panghihinayang, unti-unting bumabalik sa normal na ritual ng kanilang pananampalataya. Mas maingat at may bagong pag-asa na ang susunod na pastor ay tunay na maglilingkod ng may kabutihan at hindi nang aapi. Sa kabilang banda, si Waldo at ang iba pang kabataan ay unti-unti muling nakasabay sa masaya at tahimik na pagsamba. Dala ang aral na ang pananampalataya ay dapat laging gabay sa kabutihan at hindi sa takot. Oh, nakita mo, Densyo. Tignan mo kung paano bumalik ang sigla ng anak mo. Tama lang ang ginawa ko, di ba? Mali pa rin, Evelyn. Namatay ang pastora. Wala ka bang konsensya? Wala akong kasalanan dyan, Densyo. Inalis ko na ang kulang bago sumapit ang umaga. Baka din masyado niya lang dinama ang pagpanggap kaya natuluyan siya. Ang dila mo, Evelyn. May kinalaman ka pa rin.
Idi sana ipinakita nila na wala silang karapatang maging mapang-abuso at mapanakit ng ibang tao. Kung hindi kakarmahin ng natural na paraan, may gagawa ng paraan para magbalik sa kanila ang ginawa nila. Ay nako, Evelyn, magnilay-nilay ka nga. Lumipas ang ilang araw. Napansin ng pamilya nila sa kanilang tahanan na unti-unting nanghina si Evelyn. Marahil ito ang epekto ng pagbabalik ng kulam na dati niyang ginawa. Kaya nagdesisyon sila na gumawa ng paraan upang hindi na lumala pa ang kalagayan niya. Pinagtuunan nila ng pansin ang kanyang kalusugan. Binigyan ng tamang pagkain, pahinga at suporta upang maibisan ang epekto ng sumpa at mapanatili ang kanyang kaligtasan. Kaya nagpasya si Evelyn na umuwi muna sa probinsya sa pinagmula ng kanilang lahi upang magpagamot at humingi ng gabay. Doon, nakapiling niya ang mga nakakatanda at mga alagad ng kanilang tradisyon na nagturo sa kanya ng mga tamang pamamaraan upang maibsan ang epekto ng kulam at mapanatili ang kanyang kalusugan at kapayapaan ng isip. Habang si Evelyn ay nag-aalaga sa kanyang sarili at humihingi ng gabay sa probinsya, sina Dencio at Waldo naman ay patuloy pa rin ang kanilang paninilbihan at pagsamba sa simbahan na kanilang minamahal. Sa kabila ng mga nangyari, hindi nila pinabayaan ang pananampalataya at ang kanilang tungkulin sa komunidad. Nagpatuloy silang maglingkod ng may taus-pusong debosyon at pagmamahal. Ang nangyari kay Pastor Rowena ay nagsilbing matinding paalala sa lahat na hindi dapat mangaral lamang ng salita ng Diyos kung hindi mo naman ito isinasabuhay. Dahil kapag dumating ang oras ng pagsubok at hindi mo alam kung paano mo ipamumuhay ang mga salitang lagi mong binabanggit sa iba, ikaw rin ang magiging katawa-tawa. Ang tunay na pananampalataya ay hindi nasusukat sa dami ng dasal o ganda ng pangaral, kundi sa kung paano mo tinrato ang kapwa mo at kung paano mo pinanindigan ang kabutihan kahit walang nakikita. At dito na po nagtatapos ang kwento natin sa ngayon. Sa mga bago po sa channel ko ay mag-subscribe na po kayo. Pindutin na po ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa nating mga video